Araw ng Thursday, Huwebes, October 13, 2022. Magandang hapon, Pilipinas. Ako pa rin po yung Radyoman Eli Saludar. At sa ilang sandali, makakasama po natin, tabayanan natin si Secretary Jing Paras at Ricky Rivera na ngayon ay, nako grabe ho, yung napakalakas ho ang buhos ng ulan dito po sa may Makati area. Talaga napaka-traffic. Alam niyo, nagka-traffic ho, lalo na sa EDSA, dumodoble o nagtitriple yung traffic. Kapag napadaan ho kayo bandang kanan sa halimbawa sa ilalim po ng ng overpass o ilalim ng MRT, alam niyo ho kung bakit? Andun ho nakaparada ho yung mga motorsiklo. Nagsusuot ho ng kanilang raincoat o kapote, mga kababayan. Yun ho ang ginagawa, kaya ako kabisado ko na ho yung mga ganyan Kapag umuulan, pwesto ka doon sa may kaliwa. Kasi bandang kanan ho, mga kababayan, ay nagkukumpulan ho yung mga motorsiklo. Mga kababayan, at syempre sila po ay, di ba, nagsusot ng kapote o anuman, paranggalang sa ulan, at yung iba naman na walang dala o ayaw sumuong sa malakas sa ulan, hihinto sila ron. Nako, isang lane ang kinakain, kumisan dalawa pa pag minalas-malas ka, mga kababayan. Yan talagang perwisyo rin ho yan, di ba? At nakapagbibigay po ng dagdag na problema sa ating mga kababayan, kapwa mga motorista, mga kababayan, di po ba? At kaya naman meron din ho na plano ang MMDA na muling ibalik yung motorcycle lane diyan po sa may EDSA, maging sa Commonwealth at iba pang mga pangunan lansangan. Ako, pabor ho ako rito na magkaroon po ng motorcycle lane. Napakarami na ho ngayon ng mga motorsiklo. Naku, milyon na ho, mga kababayan. At talagang dapat ho siguro yan po ay rendahan na mga yan at disiplinahin, di po ba? Wala, lusot dito, kaliwat kanan. Talagang halos araw-araw ho meron po aksidente sa mga motorsiklo, mga kababayan. Kasi wala po silang disiplina. At yung ilang mga motorista naman, hindi ko naman sinasabi puro motorsiklo lang walang disiplina. O yung ibang motorista, mga pribado, o mga bihikulo rin, mga kababayan, pampubliko, talagang, minsan naiinis sisingit Singit ng singit, mga kababayan. O gigit-gitin din, alam ba, jeep, bus, taxi, o ng ibang pribado. So, yun na po. Talagang dapat magbigayan po, mga kababayan. Pero, siguro mas maganda talagang magkaroon po ito ng motorcycle lane. Alam nyo na ilagay yan, diba, sa may EDSA at maging sa may Commonwealth. Nung panahon na nooy MMDA chairman ng Senador Francis Tol Tolentino, di po ba? Nagkaroon po ng yung kulay blue. Kita niyo yung pintura, kulay blue. Motorcycle lane po iyon. Diyan po sa may EDSA. At sila po ay talagang nakakulong dun sa linya na yun kapag lumabas ka huli. Pero may pagkakataon naman na pwedeng sumama yung mga pribadong sasakyan, iba pang mga sasakyan diyan sa motorcycle lane. Siyempre, hindi naman nila mapupuno yan mga kababayan, siguro pwede naman sumama. Hindi pwede na eksklusibo sa kanila yung isang motorcycle lane lang dahil sa kung wala naman ho masyado. Kasi depende, may oras ho talaga ng mga, talagang napakarami ho ng mga dumadaan ng mga motorsiklo. Ako nga, suggestion ko mga kasama, diyan po sa may EDSA, dapat yung mga motorsiklo, bawal lang yung mga sa ilalim, sa mga tunnel, mga kababayan, bawal ho Dapat ipagbawal ho sila dyan puro ibabaw, pwede naman sila lumusot kaliwat kanan di po ba? Kaya dapat talagang disiplina para maiwasan din po ang aksidente. Okay, kasama na ho natin si Ricky Rivera. Ricky, magandang hapon sa'yo. Oy, hindi magandang hapon. Bagsak tama yung sinasabi mo. Sakto. Grabe yung yung bigat po ng trapiko. Unang-una, nagsisimula pa lamang dito sa isang mall dyan sa may Mandaluyong. Magmula doon hanggang dito sa atin, dito sa may Guadalupe, napakabigat po ang daloy ng trapiko. Magkabilang linya. Malakas kasi ang ulan. Papuntang ng south at papuntang north. Medyo, kasi malakas ang masyadong malakas ang yung bagsak ng ulan, lakas pati yung ihip ng hangin po medyo malakas-lakas. Kasi dito nga, ramdam ko, nandito ako sa studio. Oo. Nandiyan ako sa newsroom.
Dinig ko yung patak ng ulan eh. Oo, malakas oh. At Buti ako, hindi ako inabot ng ulan. Maaga ako kanina pa ako nandito. Ang kaawa-awa ho, yung ating mga kababayan ng mga motorcycle riders. Kasi syempre, pagka ganyang malakas, hindi ho talaga nagpumipwesto lang sila doon sa mga Kaya nga specific binabanggit ko, areas, binibigyan ko ng tip yung ating mga motorista. Kapag malakas ang ulan, tapos may mga dadaan kayo na mga Yes. na overpass o ilalim ng MRT na pwedeng pagsilungan, huwag ka kakanan, matraffic doon. Correct, oh. Tama. Doon ka sa kaliwa. O gitna. Masyado yung buhos eh. Pero doon naman ho sa may mga bandang Ayala, halos parang ang nakita ko kanina, medyo wala naman. Pero pagdating ho dito sa may atin, sa may Guadalupe, dito ho sa Guadalupe Mandaluyong Bridge, di ba? Yun. And then hanggang doon sa may... Tukod na yan. Tukod na ho talaga. Hanggang Buendia yan. Kaya kung maiwasan niyo po yan mga kababayan, either mag C5 kayo, kaya mag Christmas lane, no? Mas mabuti ho. Mabuhay lane siya. Mabuhay lane. Oo, mabuhay lane. Patungo ng Quezon City o kung saan man, gamitin nyo na ho yun. Para hindi ho kayo mababalam kasi sa totoo lang ho, masyadong mabigat ho yung daloy ho ng trapiko dahil ho sa talagang dami rin ng volume. Tama. Pero napapansin ko naman kapag regular day at walang ulan, maayos naman ho dyan sa may, dito sa may Guadalupe. Kanina pahapyaw ko nang nabanggit paring Ricky, no? Yung panukala o yung pinaplano ho ng MMDA na muling ibalik yung motorcycle lane sa mga pangangalansangan, partikular dito po sa may EDSA at Commonwealth, dahil sa talagang halos araw-araw may aksidente. Kasi kaliwat kanan, lusot dito, lusot doon yung mga motorsiklo eh. Ang problema kasi natin Eli, kahit naman may motorcycling lane, makikita mo yung ibang mga kababayan natin. Sad to say po, itong mga bikers natin, nandun sa ibang linya mismo ng sasakyan ng auto. Although, kasi ang turo, alam mo Eli, minsan iniisip ko, bakit kaya nagkakaganon? Ang isang iniisip ko kasi, dahil may katuruan po, diyan sa mga motorcycle riders, na ariin ang kanilang mga motorsiklo bilang isang behikulo, which is tama. No? Kasi kung ganon, pwede ho talaga silang pumunta dun sa linya ng kotse. Kaya yung iba, na makikita mo Eli, di ba? Although may parang may linya na, may lane na para sa kanila, pumupunta pa dun sa linya ng malalaking sasakyan. Kasi nga, ang turo sa training ay itrato mo yung motor mo na parang isang sasakyan. Pero kadalasan ho, mga kababayan, ang masaklap na pangyayari dito po sa ating bansa, na kapag ikaw ay kukuha ng lisensya tapos magmotor ka, walang seminar eh. Yun nga, pero yung mga motorcycle firms, marami wala. Yung mismo, bibili ka, may 5,000 ka, pwede ka na mag-down eh. Tapos wala na. Tama naman. Basta't may helmet ka lang, ayos na eh. Pero ang alam ko, kasi dati marami... Iba yun. Alam mo, kadalasan ngayon, mga ganyan, may mga seminar. Yung mga talagang big bike ang dala. Yung mga medyo... Hindi mga scooter type. Wala, hindi. Talaga ngayon, milyon na ang benta ng mga motorsiklo eh. Ito sa mga kaibigan natin, mga riders, may mga grupo-grupo kayo, di ba? So, yung mga grupo ninyo, mga NGOs naman yan, mga loosely organized, kayo na po ang magkusa na magkaroon kayo ng isang seminar, one-day seminar, para at least kayo ay ma-refresh naman yung knowledge yung unang-una sa mga road signs. No, that's one, no? Tapos number 2, yung ating mga local at national traffic ordinances. Kailangan talaga may knowledge kayo diyan para at least, no, hindi yung sa totoo lang tapatin ko kayo, ang dami kong karanasan diyan sa barabal na o tinatawag nilang kamote riders. Yes, no, na biglang susulpot sa pakanan, di ba? Ikakat ka galing yung sa kanan hindi yung sa kaliwa. Ikakat kang gano'n. Tapos sila pa magagalit. Tama. Masusupresa ka. Bubulagain ka eh. Bubulagain ka. O kaya pakanan ka. Tapos nandun sila sa kanan. Biglang yung alam mo, sa sasakyan dapat halimbawa kakanan ka, di ba? May yes po. Yung mga motorsiklo, sumisiksik din sa kanan mo. So pagkabig mo, pag tinamaan mo siya, di ba? Dapat bawal yon. Kung gusto mong sumunod ka, bumuntot ka.
Diba? Kasi kung ang touring mo sa motorsiklo mo ay sasakyan, Oo. dapat nandun ka sa likod. Buntot ka. Buntot ka dapat. Ayun, tama. Hindi yung ang sinasabi ko kasi nila, hindi kasi kaya ako bumili nga ng motorsiklo para sa diskarte sa traffic. Nagmamadali raw eh. Oo, So, yeah. diskarte. Mali yung diskarte yon. May mga diskarting okay. Sige, pero sige, Diba? dumiskarte kayo. Pero alam nyo, yung katawan nyo, hindi bakal yan. Ha? Oh. Araw-araw ako nakikita ko, partner, dyan sa may Commonwealth. Nako, ang dami lagi. Dami. May mga talagang Sa amin. nakatimbuang. Sa Marcos Highway, Kasi wala pong disiplina. Panahon na siguro, Ricky, na yung ating gobyerno, talagang disiplinahin po ito. Kahit Opo. sa mga pangunahing lansangan man lang. Alam mo, meron silang kinatawan dyan sa kamera, mababang kapulungan. Oo, si Colonel Bosita. Yung rider, ano ba yan? One rider. Dami niya nilang nabola ng mga rider, di ba? Hindi, pero dapat tumulong siya. Oo. Tumulong siya mismo para matanggal Tama. ito mga kamote rider. Kasi alam mo kaya naman lumakas yung one rider. Yung mga riders natin kasi ako naintindihan ko sila dahil ang tingin ho nila sa sarili nila isang oppressed na sector eh. Ang tingin nila, marginalized. Bakit kamo? Kapag ka may checkpoint, sino chine-checkpoint? Puro motorcycle riders lang. Pero tatanong ko, sino Oo. ba yung mga riding in tandem na nang-ambush? Ayun nga lang. Sino ba? Ano ba nasa kanila? Siyempre motor. Natural. Oo, kaya nga. Diba? Wala. Ganun talaga. Kaya hanapan talaga kayo ng receiver. Kaya lang, siyempre, kapag kami checkpoint, ito ng mga kapulisan natin, pati rin naman dapat yung mga naka four-wheel. Hindi, meron kasi Diba? may batas dyan eh. Lahat Tama. din. May batas yan. Ako, nagbubukas na Actually, kagad ako tama ng ilaw ka. sa loob. Pero bawal naman tingnan yung, alam ba, yung trunk mo, wala. Yung trunk, Talagang plain lang dati tignan. Plain si Pate, view, diba? plain view principle. Yun lang, wala kasi na. yan eh. Bawal ipabuksan yung trunk, bababa ka, bawal. Ngayon, yun nga, kaya minsan pinabababa sila, di ba? Nasasakyan ng motor sila. Pero, Pero kadalasan kasi, maraming mga kriminal ang gumagamit ng motorsiklo. correct. Yung kay Percy Lapid lang, motorsiklo ginamit. Correct. Diba? Ngayon, hindi na uhuhuli. Yun. May ibang theory din doon, ha? Kaya ayoko sabihin. Abangan na lang natin. Abangan na lang natin Para yung hindi tayo final. makagulo sa investigasyon. Opo, yung final. At ang alam ko naman, at ako'y nananampalataya dito sa ating PNP chief, si General Asurin, na within a few days or within a few week or 1 week, magkaroon na po tayo ng ng magandang resulta. No? Nagtataka nga ako ka, Eli, yung bang dating presto ni Joel Egco, nandiyan pa. Hindi, ito pa rin siya, nakaupo pa rin siya. Nakaupo pa rin ba siya? Oo. Ba't di yung natin narinig? Hindi, may mga narinig ako dati mga interview sa kanya at sa kanya nga nakipag-coordinate ng PNP. Siya pa rin ng USEC. Dapat pala na-interview natin Kasi si Joel. ano sila lahat ng iba pang mga presidential Coterminous. appointees o coterminous ni Pangulong Duterte ay hanggang December 31 pa sila. Hanggang December 31. May option pa na pwede siyang manatili sa pwesto kung makakahanap ng connect. Ganun. Joel, mag-uusap tayo. Pero ano na ba nagawa ni Joel? Ewan ko. Hindi, mag-investiga. Di ba? May mga naresolve Ano na nga ba? ba siya? Presidential Advisor on Media. Basta yun sa mga Protection against Media. Hindi ko basta yung mga ganun. Siya po kasi, nung panahon kasi ni Duterte, mga nakikinig sa atin ngayon dito sa RMN, meron ho tayong ganun talagang advisor. So kapag ka medyo may media killing, siya po ang nakikipag-coordinate sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para ma-resolve ito pong mga ganitong kaso. At sana po yung kay Percy din, kasi hindi ko siya nabasa eh. Parang wala akong nabasa na si Joel nagbigay man lang ng isang statement tungkol dito sa nangyari kay Percy Lapid. Siyang siyang undersecretary ang kanyang rango, di ba? At Presidential Task Force on Media Security. Yung media security. Siya rin po ang executive director niyan. Yun. Sa ngayon. So hindi natin alam kung ewan ko, kailangan siguro ma-interview itong si Joel para dun sa mga ganyan, ano? Tsaka yung tanong ko, may mga naresolba na ba na kaso ng pagpatay? Wala na i-report, so hindi natin alam. Ako wala pa akong alam. Kasi, kung walang naresolba, walang nagawa. oo nga. Hindi, kasi nag-aaral yan eh.
O hindi, nasa kapwesto ko eh. Oo, O hindi mo tama, katwiran yung tama, nag-aaral ka. Tama. Nakaposisyon ka, pinapasweldo ka ng taong bayan Actually, eh. PhD yan for ano eh. For Philippine Safety College ang alam ko. Ay, dapat mag-resign na muna siya, tapos mag-aral na. Oo nga. Hindi, parang lugi. Ako, taxpayer tayo eh. Hindi, totoo. Diba? Lugi naman tayo. Totoo. Yun nga lang, masyadong eerily silent siya. Oo. Diyan sa kay Pero Percy. abangan natin, hanggang December 31 naman sila eh. Oo. Pero kung siya ay sa swerte na mapagpatuloy, Oo. pero maganda siguro kung ipagpapatuloy. Tanong, sige, ano ba ang naging performance mo sa loob ng 6 na taon? Ewan ko. Diba? hindi siya sasabihin ko magbigay. sa'yo, ewan ko, hindi ko alam. Yan. Kaya nga po sinasabi ho nila, lalo na ng mga international media organizations, na ito pang Pilipinas, isa sa mga dangerous places nga daw, ika nga, na tungkol sa mga media. Ay nga pala, by the way Kaeli, may lumabas din na survey na nagsasabi na mahigit 89% yata ng mga Pilipino tinutukoy nila itong mga social media, online, yan daw as purveyors of false information. Mga fake news. Oo, mga fake news daw. Ngayon ang tanong, paano nila nalaman na fake news? Hindi, nagkaroon ng survey eh. Hindi, sinurvey sila. Nag-survey nga at naniniwala sila Na fake news. na pinag-uugatan. Oo. Yan, yung mga nasa So social saan media. nila nakuha na yung mga online news items na to fake? Siyempre sa traditional. Sa social media nakalagay rin meron. Hindi, ibig sabihin, kaya nila nalaman na false news kasi nakuha rin nila sa traditional. No, kasi doon sa traditional meron nung validation ho kasi kami dito Hindi kami pwedeng magsabi-sabi lang kung ano-ano dito. No, nang hindi ho namin binavalidate. Katulad dito sa Iparas kay Jing Paras, kay Secretary Jing Paras. Kapag ka may allegation kami dito, nakikita nyo meron na kami ebidensya. Tsaka ako, kampante ako pag sa Secretary Jing. Yes, Abogado Abogado. Tsaka alam niya, may basihan. Ikaw nga minsan sumasabit ka, pero naman, handa siya mag-abogado sa'yo. Kaya nga ako, ginaano ako niya. Secretary Jing, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Eli. Magandang hapon, Ricky at sa ating mga kababayan. Pasensya na huli tayo ng konti dahil Lakas ng ulan. sobrang traffic sa EDSA. Oo. At nagtataka ako, bakit mga provincial buses ay nandun? pinapayagan na pumasok Kasi baka sa naman yun sa carousel yun. Hindi. Kasi wala talagang pinapayagan na provincial. Hindi. Provincial. City. I will not say anything na hindi ko alam, no? Ibig sabihin, yung provincial buses nakapasok na outside of the carousel. Nakasabay na sa mga outside. private So, nakalabas. transportation. Wala sa carousel. Kung outside yun, it's either seat. Kasi talagang may pagbabawal. At saka yung kliyente mo, ang isang Hindi ko kliyente. doon, yung Victory Liner. Bakit na meron? Ayun ang Kung Victory Liner, hindi nga, pang probinsya nga yan. Pang-probinsya nga. Kaya Provincial nga, bus nga yan. I'm not talking nonsense. Saan mo nakita? Kasi Kasunod namin. EDSA. Kaya nagka-traffic ngayon dahil nga hindi ko alam itong bagong MMDA na Si Di Mayuga ay Yung acting. nabaluga yung kalye ngayon. hindi na, kung iisang lang yun Hindi, marami. Sangayon sa 5 statistics, star, mayroon din. sangayon sa statistics ng MMDA, 81% ang private sa EDSA. 8% Yeah, pero ang this is something new. Because halos everyday dumadaan tayo dyan coming here. Bakit biglaan ngayon may mga provincial buses? Okay, ayun ang di ko alam. pwede rin. Alaman natin siguro. Alamin na natin yan. Or Alamin pwede rin natin. na baka mga special yon na Pwede rin parang yun. ginawa silang inarkila sila, di ba? May mga ganon. May mga ganun. Well, Depende. Basta, Pwede natin. pero nakita ni Secretary Jing, talagang provincial bus yun. Oo. Kasi naka- Victory. Kasunod namin eh. Yun. Tama. Sinundan 5 star. namin eh. Oo. At Baka naman nga, tama, baka chartered naman yun siguro. Hindi natin masabi pa. Kaya nga kailangan, tanungin natin yung ating LTO, LTFRB. Pero nakapagtataka dyan, Secretary, dapat mag-deploy sila na mas marami ngayon na traffic enforcer. No, kasi wala nagdidirekta ng flow of traffic. Kasi hindi naman magkakaroon baka ng yung mga traffic enforcers, mga OIC din.
Iniintay din nila yung kapalit after 1 year ban. O baka naghihintay ng violator, di ba? Imbis na flow of traffic ang violator ang tinitignan. O nga- Dapat mo ngayon, O nga pala, mga kababayan, napag-usapan namin kahapon yung isang kongresista si Alex ba? na anak nung na pinaka mataas na opisyal ay nag-viral na ngayon. Oo. At mamaya ipakita natin yung isang vlogger na popular ay kinakawawa naman itong ano ba yan? Ano ba tawag diyan sa mga walang utak na animal? Jellyfish? Kinilin yung tulad niya tong si ano? Well, in a way, no? Pero isa naman na ang isang vlogger naman na Oo. famous din. Itong si Ginang Maharlika. Uy, Ha? Matindi rin naman yan. Ito si Ginang Maharlika. Mayroon siyang binibisto sa atin uy, ano yun? sa taong bayan Uy. tungkol sa isang membro daw ng sekto. Sekto. Nahulugan daw ng langka. Pakita nga natin yung Nahulugan ng langka, Gusto ina- niyo ba makita yung Sige, Uti, si interesado ako dyan. si Binibining Maharlika, alam mo, ang background nito, isa ito sa mga unang humahanga kay BBM. Ang laki ng ang okay. laki ng ng following at talagang kumakampanya yan even earlier pa eh. Tama. So, maraming follower niyan, pero nadismaya siya sa isa yan sa mga 31 million na bumoto. Ay, ba? At nag-produce ng maraming following para kay BBM, pero ngayon dismayado. Pakinggan natin siya. Ang problema, nagbabakbakan sa loob. Kaya ano na mangyayari sa bayan natin? Puro kayo politika. We need leaders. Leaders na hindi, when I say leaders, yung hindi politikong pag-iisip na pakikianuhan sa ganito, si ganyan. Nagbigay ng 30 million, yung nalaglagan ng langka. Yung sa PCSO. Nabagsakan ng 10 puno ng langka na ngayon may issue dyan tungkol sa PCSO na may 433 winners. Alam mo ba yon? Pag-hearing na yun, bakla. I hope malaman ng taong bayan Biro mo, kung sino ang pinanalo. mayroong nagsabi na yung mga nanalo daw, kaya mag-iimbestiga ang Senado dahil parang belonging to one religious group. Parang pinapanalo yung mga kamembrohan. Ilan ba daw nanalo, Sek? 433. 433. So, ibig sabihin And for the first time in the history, na itong tao na ito na sinipa dati sa LRT ay nalagay na naman ngayon dito dahil nahulugan daw ng langka dahil nagbigay ng 30 million sa kampanya. Ba? Saan na nakuha yun? Si Ginang Maharlika, hindi naman natin pwedeng sabihin na walang scoop yan dahil 30 million. original. Pero yung original yung group 30 yan. million, idineklara yan sa social idineklara. ng Hindi Hindi nagkara. nakalagay yan nandun, yung mga nagbigay ng Yung contribution. sa Comelec, yung Sa Comelec. SOSE. Pero, dahil doon, binigyan daw ng karapatan na siya maglagay ng mga tao na mamuno sa MRT, Ganon. LRTA, For 30 million. PNR. So, mga ilang panyo yun? Ilang panyo? Siguro mabubusog tayo sa langka niyan. Hindi, ilang panyo ang nabenta dun sa 30 million? Sinasabi ni kung ganito pa lang, hindi pwede yung ganun mga politiko. Oo. Kawawa ang bayan, sabi niya. Yun. Pero kung yung sinasabi mo, kung ilang panyo, bawi na, 200 plus yung Oo nga. Oo, ilang Pero panyo. abangan natin, mayroon pa siya mag... At pangalawa, maliban doon sa sinasabi niyang kawawa ang bayan, lalo daw naging kawawa ang bayan dahil mayroong ahas na babae na Ahas naman ngayon. ginugulo ang palasyo. Meron ba tayong... Mayroon tayong video niyan. Sige, tignan nga natin. Tingnan nga natin.
ibabaing ahas ang pakikipagsabuatan kay Taning at saka kay Tuning. Ngayon, marami ako nababasa, Marlica, duwag ka lang. Hindi mo pinapangalanan ng babaeng ahas, duwag ka, no? Well, never po naduwag si Maharlika sa ngalan ng katotohanan. Huwag kayo mag-alala. In due time. At saka ang hina nyo namang mag-connect the dots. Ang hina nyong yung iba lang pero iba kong mga palangga, nagigets na nila ang babaeng ahas. Ang hina nyo makaramdam. Yung lahat ng binato ni Taning at Tuning, mga palangga, itataya ko ang alindog ko na si babaeng ahas ang may basbas nun. Bakla, may mga ebidensya yan. 2 sa ebidensya niyan hawak ko. Hindi pa itong panahon na para ilabas ang ebidensya. Kasi ayaw natin masira ang BBM, ang ating PBBM. Ayaw natin pagtawanan tayo ng mga dilawan na ayan, nabudol kayo, ganyan, Marcos unity, ayan. So binibigyan natin ng chance ang ating pinakamamahal na Pangulong Marcos na kanyang straighten up, di ba? Ang mga gusot-gusot. Alam Okay. po ng mga tao sa loob kung paano maglaro ang babaeng ahas na ito ang sisira kay BBM. Napakadelikado. May babaeng ahas. Matindi manuklaw yan. Matinding manuklaw yan. Alam mo, Pero may binabanggit na yung babaeng ahas, yung ang may basbas, kay Taning at Tuning, ano ba yan? Ay, taning. siguro, hindi natin kilala yan kung sino yung Taning at hindi natin kilala eh. So, parang... Pero ang sabi niya, handa niya raw Ibulgar. isugal yung kanyang alindog. Oo. May alindog pa ba Maalindog ba? Doon ako interesado. Well, with due respect, ito, hindi naman ito patakbuhin na magsalita dahil ang daming following, mga 800,000 yata ang followers. Dito ba sa Pilipinas? Ano? Yes, Hindi, sa she's Amerika. based in the US. Pero Okay. ang matindi kasi nito, ito ay isa sa mga nauna na nauna yan. nagbablog in support of BBM. Pero ito ngayon, binubulgar na niya. She wants to say BBM, but at the same time, sinasabihan niya yung BBM na ingat ka dyan sa babaeng ahas. Mayroon namang ibang mga nagsasabi na itong babaeng ahas daw, ito daw yung Emil Defic number 2. Emil Okay. Defic second. At mukhang henpik yata yung asawa at ito daw ang may control ngayon. Yan ang may control ng gobyerno. Ng gobyerno. Di umano, yan mga usap-usapan na. Yun ang mga usap-usapan at yun daw ang nagpatanggal sa mga pinakamamahal ng Pangulo ng mga tao. Tulad ni Vic Rodriguez. Yes, sabi ni Maharlika, yun. So, abangan ho Sabi niya. natin. Yun daw ang may Yung mga basbas. maliliit na ahas, may isa. Ha? Oh. Hindi, Yung alam mo, sinasabi mo alam mo, namang lady ahas din. Itong babaeng ahas, may anak. Ayun, may May anak. anak na Ahanita. jellyfish. Alam mo ba yung definition ng jellyfish? Sa amin yan, bukya ang tawag Bokya, yan. bokya. Hindi, dito sa Metro Manila, dikya ang tawag. Dikya. Parehong dangerous yan kaysa ahas. Mahirap. Nakakamatay yan dahil sa pangangati ng katawan mo. Ako na ako niyan. Nabiktima na ako niyan. Ito yung sinasabi. Alam mo itong kaibigan natin, si Banat Bay, marami din following ito. Oo, si Banat. At pinupuna niya itong jellyfish Dikya. na dikya na sinasabi na walang daldal ng daldal pero hindi alam yung dinadaldal. Ito, pakinggan natin. It's not weak because the peso is weak. The peso The peso is not weak because the peso is weak. is weak because the dollar is strong. The dollar is strong. The peso is weak because the dollar is strong. That is a very profound principles in life. Sobrang lalim po nun. Mahirap pong unawain ho yun, ha? The peso is not weak because the peso is weak. Confucius ho ito, yung mga ganitong talinghaga. Confucius ho ito. The peso is weak because the dollar is strong. Ha?
Okay. So, Yan. galing yan sa isang kongresista. Ha? Mm. At, Ricky, ikaw, nakita mo naman yung pangalan. Ano bang pamilya yan? Ha? Sino ni Banat Bay? Ay, hindi, yung isa. Hindi, pero hindi, talagang binanggit naman si Congressman Sandro Marcos yan. Oo. At trending Binanggit yan. naman ni Banat Bay yan. Hindi, tsaka nung may litrato eh. Ang may litrato. At may ano, Eh, diba? nagsalita mismo. Nagsalita Ah, mismo. pinakita So, hindi yan interview. invento. Hindi Hindi, invento. Pero, the peso is weak. Ha? Because the peso is the weak. dollar is strong. The dollar is strong because the peso is weak. Ah. And the peso is not weak because the dollar is strong. Hindi, bibigay ko exact Diba? quote ha. Okay, Paano, okay. paano, Para paano? hindi tayo magkamali. Para hindi Hindi, tayo magkamali. kahapon, inano na natin. Siya- Oh, Pero pero, ulitin ko. pero Ulitin mo ito na. galing sa isang vlogger Oo. na maraming following. So, ibig sabihin, ang daming tao na sumusunod at sumusubaybay Oo, dyan dun sa oo. ah, Vlogger na yan. ano bang Hindi, tsaka ano yan? dito ang daming mga meme ko ano-ano na, mga invento na ginagawa rito. Mm. At trending itong At naging trending. pahayag ng presidential Pero son. ang sabi naman nung spokesman nung jellyfish na yan Mm. ay inggit lang kayo dahil napakaganda ng girlfriend ko. Ganun ba? Ang layo naman ang sagot. Panoorin niyo yung movie ni Eric Mati na The Girl. Uy. A Girl and a Boy. At makikita mo doon yung isang babae na parang statwa ng UP. Wow. Oblation. Eh, lalaki yun eh. Isang statwa Ito naman Ito yung babae, at hubad-hubad. Oh. Kita lahat, pare. Bako, okay yun ah. Nasa X-Video ba yan? I mean, o ano? pardon my words, pero with that kind of expression, talagang mainganyo ka na manood ng movie na yun. Ba, kaya pala dinala sa Grand Prix. Oo nga, kasi Parang trophy. very tempting talaga yung Oo, babae. oo. Ha? Mamaya nga, mag-google na yan. They will be honored to have a member of the family like that. No, Ha? grabe. Ready to wear. Ha? Okay. Ganun sila pumili ng Dati ang pagpili nila mga miss eh. ng Diba? mga miss. Oh. Oh. Miss Manila si Imelda. Oo nga, Miss Manila. O, di ba? So, puro mga Manila. beauty queen. Oh, Kung beauty sa queen. lalaki naman, mga gwapong mga bachelor at that time. Tommy Manoto. Yung asawa, Miss Ateneo eh. Miss Oo, Ateneo tama. College of Law. Nag-miss at ba siya? Oh, Miss eh. Miss pa siya noon Hindi ko alam. Ateneo College of Law, di Miss Ateneo College of Law. Di ba? Hindi, baka ano naman. Baka nung panahon nila, may mga tinatawag dyan eh, yung mga cash ng bayan. Pero mayroong Halimbawa, kaibigan mo si B.F. Fernando. O mayroon nasawa ngayon- niya, si Marites. mayroon ngayon, Marites. maganda yun. Miss, ano yun? Miss UP yun. At saka disente yun. Oo. Hindi yun nagpapakita. Nagpapakita ng ganda. Correct. Pati At talino, saka matalino yun. magandang damit. Di pati matalino yun. Hindi lumalabas sa mga movies yan. Hindi bastusin. Yan, Parang Hindi ganun. bastusin. Tama. Oo. Oo. Parang, Ano yun pamilyang mga Carlos. Tama. May-ari ng Correct. isang chemical factory. ah. So, Isang Aldrich. pharmacy, isang pharmacy. Aldrich. Aldrich. Marites? Oo. Yung dati naging mayor ng Marikina. Okay. Hindi Hindi naman pipitsugin, si Baby Fernando Nung panahon Disente. niya. or Bayani Fernando as he is called, no, being the MMDA chairman, na magaling na chairman at the time, ay marunong lumigaw. Ayun nga, doon ako nagtataka pa paano. Marunong lumigaw, disente yung pamilya. Yung pamilya na Kasi daming hindi lumigaw naglalabas, hindi nagtatanggal ng damit. Yan, Ha? Okay. Kasi So, balita ko, daming lumigaw doon. Mga mayayaman pa. So, wala silang binatbat kay Walang BF. binatbat kay BF. Wala Hindi, silang- pero magaling makumbinsi yan ha. Saka nung magaling. mayor ha, Magaling, in totoo fairness naman. ha, Totoo naman yan. nung naging mayor yan sa Marikina, napatino niya, gumanda. Napatino, ha. oo. May pinagpatuloy naman ni Marsing. Ay, at least na pagpatuloy. So, At na-improve pa, mas na, Na-improve di ba? pa. So, sabi nga, in total, itong sinasabi ni Maharlika na may babaeng ahas, ito namang sinasabi ni Banat Banat Bay Bay. na ganun nga ang pananalita nitong isang kongresista. Kawawa naman ang ating butihing Pangulo. He is surrounded by a snake and a jellyfish.
Dikya. Dikya. Kawawa ang ating Pangulo. Kasi walang nakakatulong. Walang Totoo nakakatulong. naman. Totoo naman. Imbis itong babaeng ahas daw ay hindi makikialam at pabayaan si BBM na ayusin ang ating gobyerno. Ito ang nagsusulsol, datalsikin. At ilalagay yung kanyang mga tao. Mga tao. Oo. At very influential. Ha? Oo. Miss Ateneo. Yung nabaksakan nung iba pa yun. Kasi Ha? tatlo yung sinasabi natin ngayon eh. Ay, yung nabagsakan ng langka. Oo, ng langka. Isa yon sa mga alipores. Alipores. Na So, binigyan ng malaking poder na magtalaga ng mga para patakbuhin ang ating mga mass transit system sa Grabe, ating no? bansa. Kasi dati siya sa LRTA. Oo. di ba? Oo. At doon ay bumili yan ng mga kung ano-ano mga spare parts. Oo, tama. Ha? Oo. Pero, di ba wala na ba yung kaso niya? Wala na, na-dismiss. na-dismiss. Alam mo naman Oo, sa Sandigan Bayan I know for a fact. Mayroon ako siyang kaibigang congressman dyan well, I will not say anything. Ha? Sinabihan ng 50 million, di ba? Ikaw talaga. Iba naman may yung may parking talaga, fee. Iba naman, Marites ka na naman. Secretary Jing, meron din mga report na parking fee. Ayan. Halimbawa, Oh, 50 malaki million siya. parking fee. Kasi kapag umabot ng 10 taon tapos hindi gumalaw ang kaso, pwede ka na magmosyon na yung Totoo karapatan yun. mo sa mabilis na paglilitis Pwede. ay hindi mo, di ba? Trial. So, i-dismiss yun. Oo. Di ba? Totoo. Maraming ganyan ginagawa. Oo. Hindi dahil sa wala kang kasalanan kaya ka na-dismiss. Diba? Mayroon nga isa dyan na kawawa ngayong aid. At yun ang, Ayun, and yun ang naging namatay na lang, Sacrificial lang. naging Sa sama ng sacrificial lang, loob, namatay na lang dahil sa sakit ng loob. Oh, Pero masama- nagbigay masama. din yun. Napaka, daw Totoo yun, totoo. 6 figures ang binigay. Oo. Ang nawawala, yung isa, may nawala dyan. Na hindi na-prosecute, babae. Ay, dating broadcaster yun. Dati pang broadcaster yun. Alipores ni Napoles. Yan, Hanggang nawawala. Nawawala. Pero isa naman, isa nakakulong pa. Tama, Isa naman nakakulong. So, Yung nawawala na yun, oo. naging conduit nitong ngayon. Kaya napunta na tayo kahapon wala lang pa pala pinagsabihan natin ang ating Pangulo ng Hudikatura, si Chief Justice, na pag-aralan yung mga nakakulong na for so Oo. many years. Ito naman, bantayan naman yun ang mga kaso. Kasi lalo na Kasi secretary. biglang na-dismiss na lang. At alam mong talagang convicted, pero bakit kaya na-dismiss? Tsaka bakit anong magic na mayroon? Ha? Alam mo na, tatlong tao. Para mas maganda lighting napansin ko lang ngayon, mas maganda lighting natin ngayon. Mas maputi ka ngayon. Ganun ba? Maganda maputi lighting naman ako natin. ng konti sa'yo. Pero alam nyo, importante yan kung talagang na mababantayan yung mga kaso. Oo. Kasi para hindi lalala yung issue ng korupsyon sa ating gobyerno. Yeah. Pero kasi kung ganyan, marami nakalalabas, siguro maganda panoorin mo yung The Big Boss Pero, sa Netflix. oo. Napanood nyo yan? Oo, napanood Yung ko yun. lumitaw ron na talagang dito sa Pilipinas siya nagbase. Kasi dito, protektado siya at pwedeng bilhin ng hustisya rito eh. Yes, At yes. sabi bigyan siya ng protection. Oo. Hindi, yun docu yun. Doc yun. At dito naman, talagang maski alam na ng tao, nakakulong ka for some time or detained ka for some time, pero pagka nakalabas, bubutuhin pa rin. Kasalanan din ng mga tao Sabagay, yan. ayun, Oo, kasalanan diba? din, oo. Kasalanan din. Oo. Oo. Tapos dito, nananalo din yung ano bang sinabi ni Presidente Duterte minsan? Wala nang pinapa-abolish niya yung party list. Wag naman Dahil yung pati yung mga magikero ay oo, yung partido siyempre. ng mga magikero, may mga ba yun? Ako, ko yan. Charm, may mga charm. Validated ko yan. Nananalo. Validated. Ha? Kasi alam niyo dito sa ating bansa, no? At talaga ito, realidad, na kapag may pera ka talagang, nagnakaw ka sa Oo. gobyerno,
ay parang nakakalalpas sa Ang hostisya. sinasabi nga, Eli, magnakaw ka pa na magnakaw ng Mas marami. Oo. Kasi the more chances that you will not be convicted. Oo. Di ba? Parang loto yan, taya ka ng taya. Oo. Eto na lang dito yung nangyari sa no? Yung sa isang K-pop idol na bumisita rito sa Pilipinas. Ngayon hinahunting na ng LTFRB yung taxi driver na bumiktima. Uy. 'Di ba? Yan sa Tama. airport. Yun ho. Sa ating mga kababayan, lalo na ating mga listeners na talagang mahilig, 'di ba, sa mga K-pop, no? Ay nabiktima, taas ng siningil. Oo. Pero alam mo ang realidad diyan, Oo. ang daming nabibiktima ng mga OFW. Tama, oh. Now, Pero hindi inaaksyonan. talking about scams. Tama ka dun, oo. Ito, may interviewin tayo. Dating Assistant Secretary sa gobyerno. Yung mga kanyang dalawang anak ay nabiktima ng mga scammers sa internet. Ito, pakinggan po natin si former Assistant Secretary Wenchi Saban. Nandyan na ba? Okay. Okay. Nasa linya na natin. Okay. Sek, magandang hapon po sa inyo. Hi, sir. Good afternoon. Kumusta? Magandang hapon, Asik Wenchi. Ito po si kasama namin si Paring Matagal Ricky. ko nang kasama. Oh, Hi, si Ricky. Ricky Hi, Rivera. Kamusta? Ito si Asik Wenchi. Ito isa sa mga pinaka-competent na Pati prinsipado yan. opisyal ng panahon ni Presidente Duterte. Ang dami ring natulak ng mga batas ito na magiging may mga bills na naging batas na ay kamakailan na scam yung kanyang mga dalawang anak. So, Asek, can you tell us? Kasi gusto nating tulungan at lalo na sa NBI or kung anong agency na pwede namin kalampagin para kita natin kung sino yung mga gumagawa ng mga ganun. Yes, sir. Okay. Sige, Please, sir. Parang please. kasi lagi naman may mga concerts, diba? Lalo na ngayon yung mga K-pop dating ng dating. So, ang bilis maubos ng ticket. So, yung mga fans, na sila, Scalper. nagre-rely na lang sila kung sino nagbebenta online o minsan sa scalpers. Tapos yung Saturday, yung anak ko may nakita sa Facebook, nag-unlock ng ticket niya for 17 show K-pop. Tapos nag-offer itong lady na apparently nag-stole lang ng identity ng isang lady lawyer. Tapos syempre, yung mga anak ko, nag-due diligence din bago bumili o nag-down ng pera. Nakita nila na lawyer yung account. So, nag-down sila. Tapos sabi niya, papunta na raw siya sa MOA. Nag-picture pa siya ng globe ng MOA. Tapos, eventually, hindi rin siya nagpakita. Tapos, nakapasok na yung money ng mga anak ko sa account niya. Na-remit na. Na-remit na twice pa. Tapos, using my daughter's bank account. Tapos, upon investigation, syempre, ayokong naloko yung anak ko. Ang sakit sa dibdib. Tapos, nag-investigate kami. Turns out yun nga, nag-post siya na identity ng lawyer, na-contact namin yung totoong lawyer, yung totoong may-ari ng account. Tapos galit na galit din siya, hindi niya alam na ginamit pala, na poster account pala. Wow. Gumawa na another FB account using her pictures and her name. Tapos nagbenta ng ticket at ng scam. Tapos yung kine-check na namin ng bangko, saan pumunta yung account ng pera, pumunta sa Robinson Bank, Bacolod. Yung pinalalabas yan, dito siya sa Maynila, nasa NCR siya, nasa MOA Magaling siya. ha. Ang daming magaling na ganun na yan. Oh. Pero pumasok yung pondo kahit iba yung name sa account number. So wala pa ng sistema ang mga bangko natin ngayon. Basta nabigay mo yung account number, kahit iba yung name, papasok talaga yung payment mo o yung binayad mo. So walang system na magpa-plug kapag magkaiba ang name sa Ay, account dapat name sa isa account yan number. sa mga nung nasa PLLO pa tayo, isa dapat yan sa mga ipopropose na bills to get these banks really look Kasi into. so, nga eh, Oo. kasi pag Paano siya nag-follow up nakapagbukas? tayo sa Oo nga. banks or sa GCash, na-experience din namin last year sa case naman ng cousin ko. Ang sinasabi ng GCash, they can give the details, kailangan daw ng court order. Imagine sir, pupunta ka pa sa korte para makakuha ng address ng scammer. Diba masyado ng hassle? Kaya yung iba, nagka-file lang sa police report at sa NBI. So kunin natin po yung mga detalya niyan at maybe we can Medyo interview seryoso. siguro ang NBI or Tapos sir, if I may, sige please, tapos go upon ahead. my research and nag-google din ako, syempre, naku, 2016 pa siya ng scam. Ang dami niya na victims online. Wow. She's selling condo unit, sasakyan, It's about cellphone, time kung that anong gadget. a person with the guts like you
siguro this will not be the only one at talagang ano ito, Ang dami niyang victims. scandal ang dami ito, niyang victims. ano ito, syndicate. So I think maybe we can schedule an interview with the Trabahuin natin NBI or maybe DOJ, no? Oo, trabahuin natin yan sigurado. So Very interesting kasi para maybe sila pagbukas, we can beyond this we can ask ASEC to give us the documents. Yes, sir. Padala Will sa do, amin sir. para we can make representation para Yes, sir. Para tumigil na tong scammer na to. Kung sindikato man siya, Oo. kung siya lang mag-isa, masyado siyang matalino. Masakit. Ang tagal niya na nang-i-scam. Sige. Okay, Ito pala na, meron. Wanted na pala eh. Oo. Sino to? Ito ba, ASEC, ano ito? Ito yun? Picture na to. Charo Anbida. Yes, Ano? sir. Siya yan. Kasi binigay niya yung passport niya sa isang na-victimize eh. Wala Tapos na. nung nag-check ako ng bangko, binigay sa akin ang name ng may-ari ng account. Ito yung lumalabas na, no? Na account holder. Siya yung nag-steal ng identity ng mga legit na tao sa Facebook. Pero ano kaya ito? Real person o baka kung ano-ano lang mga May pictures passport to? siya, sir. May passport. Bearing that name. Wow. Paano naman nakakuha ng passport yan? Siguro, ano? Pati Kaya siguro ano dyan eh. Yung kanyang birth Baka certificate pinaki na are altered. fake, Oo. fake also. Yeah. But anyway, thank you so much, Asek Wenchi. At Makapag-ugnayan kami sa iyo. Closely, ha? we will make representation with the proper agency para this is very timely. Kasi Saka, kanina sir, we were talking about ma-amend din scams. natin yung Data Privacy Act para Yes, naman oo. napoprotektahan yung scammers. Oo, Correct. Oo. Yeah, interviewin din natin yung head ng I think si Liboro pa rin Liboro, yata, oo, di si ba? Liboro pa Oo. rin. So we'll check it Bibigyan out with natin him paano natin maano yan. Okay, sir. Okay. Sige, trabawin Maraming natin, salamat ha? at good luck to you, ha? Asek? Okay. Okay. Thank Bye-bye. you, sir. Okay, bye-bye. Okay. Yan po si dating Asek Wenchi Saban. Ano mo si Wenchi, isa sa mga nire-respeto ko yan kasi 90s pa kami. Early 2000 pala. Magkakasama na kami niyan. So, prinsipadong tao yan. So, malaki natisod na yan, ha? Kailangan tabawin natin At yan. saka ito yung mga magagaling na mga empleyado sa May puso talaga sa bayan. Legislative Liaison Officer. Hindi ko na alam kung... Assistant Secretary. Nagtataka nga ako bakit nag-change ng administration. Okay lang yung mga head of office. Okay lang yung mga matataas na posisyon kasi prerogative. Pero yung mga director level or mga assistant secretary na mga competent at saka professional tinatanggal at pinapalitan ng kung sino-sino na lamang. So masakit din na isipin for those people who sacrifice, who did their part in lalo na ito kagaya nitong si Wenchi. Asek Wenchi, napakagaling niya na nag-push ng mga bills ni PRRD at halos lahat na napa-approve ng Congress, but only because of the change of administration hindi ini-evaluate basta kung sino-sino na lang from somewhere at ilalagay for political reason. Ayun. Pero kung ito si Asik Wenchi siguro, kung lumapit kay tagahimas ng manok, baka... Baka. Pero ano Wala ito? na eh. Tapos May na si prinsipyo. Tagalimas. Pero disente ito eh. Oo, disente yan. Alam mo, pag dissenting tao, walang Hindi pati nilalapitan. prinsipado yan eh. It's presumed that the selection committee is competent enough to determine hindi lang yung papasok, kundi yung mga existing. Kasi naman may suba naman doon. Kaya mga existing, kung sino doon ang mga magagaling, you retain them. Kasi nga doon sa search, sabi mo nga nung nakaraan, di ba, may suba. Di ba yun ang hihingi daw? Hindi natin alam kung that continues. Sabi nga ni Marlica, kung may babaeng ahas, Oo, tapos may dikya. may dikya pa, Tapos yung isa, anong papangalanan natin doon sa nahulugan ng tagapulot ng langka. Kasi ito naman, suba naman yun sa...
Grabe na. Grabe itong administration na to eh. Kaya nga, anong sinasabi ni Presidente Duterte? My God, he's really a weak leader. Na weak leader eh. Kasi, ang weak leader, it's being influenced by somebody else. Ha? Sabi nga, natatakot sa ahas. So, imbis ipapairal niya yung galing, ipapairal niya yung kakayahan, mayroong iba na nag-superimpose. Nag-superimpose. At ito yung napakatindi kasi napapatanggal yung mga closest to the heart of the president. Grabe na. Tulad ni Vic Rodriguez. Di ba kinumpare natin Kay Duque. kay Duque. Ang dami-daming may resolution pa ang Congress. Itong kay Vic Rodriguez, nagsipsip pa ang Congress. Oo, sup-sup. Nagsup-sup pa kay lalo na yung head ng isang branch ng Congress tinanggal na kay agad yung guilt at wala pa, hindi pa tapos yung investigation, sabi na wala masyadong nagchuchup-chup. Nagchuchup-chup. Nagkamali na naman nung nakaraan. Ito nga, Sabi niya yung China daw, di ba? Ito, meron dito, nilagay mo ba, Tap? Yung speech ni Mr. Mick Zubiri na blacklisted na daw tayo sa China. Sabi ni Senator Grace po, masama yan. Because you are causing panic to the people. Ha? Hindi naman pala verified. Sinabi ng Chinese ambassador, no, that's not true. Philippines is not blacklisted. And yet this Senate President is already nagbibida na blacklisted tayo sa China. Now, presuming that is true, then we are in danger. In danger of losing a very big chunk of our income from tourism. Tourism Kasi market na. sino bang apart from ang mga Chinese, Koreano muna eh. ang Chinese is a big group of kung blacklisted tayo, wala na papuntahing mga turista dito sa Pilipinas na mga galing sa Totoo China. naman. Kita mo yan? Hindi magsasuffer yung ating tourism. Some people are just very irresponsible. Kaya ang sabi sa kanya, sabi ng Chinese Embassy, misinformation. And coming from the head, Misinformation. mixed information.